What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Cos at shoutout kay Jezreel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2176 hanggang 2180. Napakablo ng mukha ni Chen Yanran. Narinig niya ang sinabi ni Han 3,000 sa silid. Kapag namumulaklak ang mga bulaklak, masisira ang pamilya Chen. Dahil sa pangungusap na ito, agad na pinatay ni Chen Yanran si Aaron. Nakaramdam siya ng matinding krisis sa lalaking ito. Mukhang magkakatotoo ang sinabi niya balang araw. Ngayon, ito na ang pinakamagandang pagkakataon ni Chen Yanran na patayin si Aaron. Ngunit tumanggi si Chen Yanran na gawin iyon. Kung papatayin niya si Aaron, sisirain ni Huang Xiaoyong ang lihim ng 2 kaharian, at walang makakaalam. Para sa kapakanan ng kanyang kapatid, kailangang ilabas ni Chen Yanran ang katotohanan sa bibig ni Aaron. Napatingin si Chen Yanran sa kasambahay. Kahit na siya ay kaakit-akit na, ang kanyang hitsura ay isang maikling board kung tutuusin. Parang sarili lang niya ang kaya niyang gawin. Huminga ng malalim, naglakad si Chen Yanran patungo sa silid. Pagkakita nito, takot na nagtanong ang alilang babae, "Ano ang gagawin mo, miss?" Hindi sumagot si Chen Yanran, ngunit walang pag-aalinlangan na pumasok sa silid. Bagamat wala siyang tauhan, alam na alam niya kung ano ang mangyayari kung hindi mapigilan ni Han Sanyan ang sarili, ngunit hindi natatakot si Chen Yanran. Hanggat maaari niyang hayaan si Chen Tiexen na makalusot, magagawa niyang ihatid ang kaluwalhatian ng pamilya Chen. Ito ay nagkakahalaga ng pagbabayad ng kaunti para dito. Han 3,000, basta magsabi ka lang, pwede kitang tanggalin ng gamot. Sabi ni Chen Yanran na nakatayo sa harap ng Aaron. Napapikit ng mariin si Chen Sanchen. Ngayon ang epekto ng gamot ay umabot na sa puntong hindi na siya makakita ng mga babae. Kung hindi niya makontrol ang sarili niya. Chen Yanran, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka sa aking paningin. Malamig na sabi ni Aaron. The result of strong support is that your 7 orifice bleed and die. Gusto mo bang mamatay dito? Sabi ni Chen Yanran. Lumalakas ang blood gas ng Aaron. Kung ito ay magpapatuloy, hindi maiiwasang damyugo ang kanyang 7 butas. Ngunit kahit na ganoon, sumagi sa kanyang isipan ang hitsura ni na Ivory at Han Nayan, at hindi siya pinayagang mandaya. Gusto din akong lasonin ng gamot na ito. Mababa ang tingin mo sa akin. Sabi ni Aaron. Hinubad ni Chen Yanran ang kanyang Amerikana at kumaluskos para pabilisin muli ang tibok ng puso ni Aaron. Nakapikit lang siya. Don't you dare open your eyes to me. Chen Yanran mapanuksong paraan. Han 3,000 clenched kanyang kamao, ilong ng isang mainit, dugo umapaw. Sa oras na ito, biglang pumasok si Chen Tiexen sa silid ni Aaron. Hindi niya alam ang layout ni Chen Yanran ngayong gabi. Nang marinig niya ang tungkol dito mula sa mas mababang populasyon, sumugod siya. Nabuhayan ng loob si Chen Tiexen nang makitang hindi umunlad ang mga bagay sa puntong naisip niya. Yanran, anong ginagawa mo? Seryosong tanong ni Chen Tiexen. Kuya, alam niya ang sikreto ng pagsira ni Huang Xiaoyong sa 2 hangganan. Kailangan kong hayaan siyang magsabi nito, sabi ni Chen Yanran. Si Chen Tiexen ay mukhang distressed. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Chen Yanran ang ganoong sakripisyo para sa kanyang sarili. Ngunit kahit na ganoon, hindi siya papayag na gawin ito ni Chen Yanran. Hinawakan ang kamay ni Chen Yanran, sinabi ni Chen Tiexen, sundan mo ako, kung gusto mong gumamit ng ganoong presyo, huwag mong alamin. Gusto ni Chen Yanran na alisin si Chen Tiexen,
ngunit ang kanyang lakas ay halatang hindi maihahambing kay Chen Tixen. Masasabi niya lang, "Kuya, kung aalis ako ng ganito, mamamatay siya." Tumingin si Chen Tixen kay Aaron ng may pang-aalipusta at sinabing may panunuya, "Ang ganitong uri ng basura ay mamamatay kapag ito ay namatay." Dahil doon, pinilit ni Chen Tixen si Chen Yanran palabas ng silid. "Yanran, mula ngayon, huwag kang gagawa ng mga katangahang bagay, mga bagay-bagay ni kuya, alam kong kaya kong lutasin ang mga ito sa aking sarili, at ang ganitong uriin ng pag-aaksaya, sa tingin mo ba ay posible na malaman niya ang tungkol kay Huang Xiaoyong?" Paalala ni Chen Tixen kay Chen Yanran. Ngayon pa lang ay napakalinaw ng H na alam niya kung paano lumampas si Huang Xiaoyong sa hangganan. Ngunit sa pagtingin sa matigas na ugali ni Chen Tixen, alam ni Chen Yanran na kahit ano pa ang sabihin niya, wala itong silbi. "Kuya, alam kong mali ako. Hinding-hindi ko na uulitin, pero siya." Ayaw ni Chen Yanran na mamatay si Aaron, dahil nasa Aaron pa rin ang kanyang curious secret. Mabubuhay man siya o hindi, depende sa kanyang kapalaran. Sabi ni Chen Tixen, 3 beses ang dosis, sa kasong ito, kung hindi catharsis, ang dulo ay dapat masuffocated. Matapos maghiwa-hiwalay ang partido, naabot na ng katawan ni Aaron ang limitasyon ng suporta. Walang tao sa paligid. Nagngangalit si Aaron at sinabing, "Maliit na bagay, nasa teatro ka pa. Magmadaling humanap ng paraan para matulungan ako." Ang maliit na puting ahas ay lumabas sa kanyang braso, ngunit tila hindi ito tumulong sa Aaron. "Hindi ko kaya. You can give me a damn bite." Sabi ni Aaron, wala rin talaga siyang paraan, hindi talaga makontrol ang blood gas sa katawan niya. Ang maliit na puting ahas ay naglabas ng pulang letra, na nagpapakita ng 2 tusk. Ang laso ng Red-Eye Jade Python ay parang isang bangungot sa mga practitioner ng Xuanyuan World. Ito ay kasing lakas ng isang master, at ito ay kasing takot din ng isang tigre. Isang kagat, naglabas lang ng kaunting lason ang maliit na puting ahas, saka mabilis na inilabas ang bibig. Ang Aaron mula sa kagat ng daliri ay dahan-daang nagiging itim na lila, at itong itim na lila ay kumalat din sa braso sa napakabilis na bilis. Ang pagsalakay ng kamandag ng Red-Eye Jade Python sa lalong madaling panahon ay huminto sa 3 beses na dosis ng aphrodisiac sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang estado ay mas masakit. Isang pagsabog ng nakakadurog na sakit ang kumalat sa kanyang buong katawan. Ang Aaron ay gamulong sa lupa sa sakit, at ang kanyang pawis ay parang ulan. Isang gabi ng pagdurusa, Aaron bilang upang pumunta sa impyerno minsan, pagkatapos ng reinkarnasyon ng buhay at kamatayan, sa wakas ay nag-iwan ng hininga. Sa kwarto ni Chen Yanran, madaling araw pa lang, nagising siya at inisip kung namatay ba si Aaron sa kwarto. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang kasambahay, "Go to Aaron's room." Kung siya ay namatay, hayaang may magtapon ng kanyang katawan. Bagamat sinabi niya iyon, ayaw ni Chen Yanran na mamatay si Aaron. Kung tutuusin, ang sekretong kina-curious niya ay kailangan pang matutunan mula sa Aaron, oo kinuha ng alilang babae ang order at umalis. Pagdating niya sa Aaron room, medyo kinakabahan pa ang maid. After last night, deeply buried in her heart ang takot niya kay Aaron, just like a long haze. Itulak ang pinto at pumasok, nakita ng servant girl na nakahandusay sa lupa si Aaron na hindi gumagalaw, sa puso ay nagulat. Patay. Patay na ba ito? Maglakas loob na pumasok sa Aaron. Huminga ng malalim ang dalaga at handang maglupasay upang tingnan kung humihinga pa si Aaron. Sa oras na ito, Aaron biglang bumukas ang bibig ni Aaron at sinabing, "Huwag kang makialam." Hindi pa siya patay. Bumukas ito sa pagsasalita, takot na lingkod babae ang ekspresyon ng mukha ng malaking pagbabago, diretsyong pabalik ng 3 hakbang, "Aaron kung handa kang lumuhad sa binibini, hindi ka mapapahiya." Sabi ng katulong babae. Tumingin si Aaron sa alilang babae, ngumisi at sinabing, "Ako, Aaron, ay hindi lumuluhod sa mundo." Ang katulong na babae ay nagdikit ng ngipin. Ang sanggit talaga ng ulo ng lalaking ito. Sa mansyon ni Chen, bakit niya paaawayin ang dalaga? Sa araw ng laro, ang hilagang gate ng lungsod ng Longyan ay puno ng mga tao simula pa noong madaling araw. Napakaraming tao sa paligid nito. Ito ang lahat ng mga taong lumahok sa komperensya ng pangangaso ng hayop.
Bilang taunang kaganapan ng lahat ng lungsod malapit sa kabundukan ng Longyan, hindi palalampasin ng bawat practitioner ang ganitong pagkakataon, dahil karamihan sa mga tao dito ay nasa 1 o 2 lamp state, at wala silang pag-asa na masira ang estado sa mahabang panahon, kaya kung gusto nilang pagbutihin ang kanilang pagkakakilanlan, kailangan nilang lumahok sa komperensya ng pangangaso ng mga hayop, kahit na maaari lamang nilang paamuhin ang isang one-star beast, maaari ding maghalo ng ilang menor de edad na opisyal na posisyon sa Imperial Court. Hanggat may mga opisyal na posisyon sa katawan, anuman ang laki, hindi maiiwasang baguhin ang umiiral na buhay. Hindi ko ine-expect na napakaraming tao ang kasali sa hunting conference. Napakaraming exotic na hayop sa Longyan Mountain Range. Sabi ni Aaron kay Chen Yanran. Ang kanyang orihinal na intensyon ay makipag-usap sa kanyang sarili, at hindi nagtanong sa kahulugan ni Chen Yanran, ngunit si Chen Yanran ay nagkusa na sabihin, maaari ka bang maging master ng mga hayop? Libu-libong tao ang lumahok sa lungsod ng Longyan bawat taon, ngunit sa loob ng maraming taon, wala pang animal master. Mahirap makahanap ng bakas ng kakaibang hayop. Nagdududa ang Aaron sa isang paraan. Karamihan sa mga tao dito ay walang mataas na antas, at ayaw din nilang kumuha ng paraan, malaking panganib para dito, kaya't naglakas loob lamang silang maghanap ng mga kakaibang hayop sa panlabas na layer ng hanay ng bundok ng Longyan. Ang bilang ng mga kakaibang hayop sa panlabas na layer ay bumaba ng husto kasing aga ng higit sa 10 taon na ang nakalilipas. Ngayon, swerte na lang na makahanap ng isa, at hindi ganoon kadaling paamuhin ito. Paliwanag ni Chen Yanran, ang laro ng pangangaso ng mga hayop ay ginaganap minsan sa isang taon. Kahit gaano pa karami ang mga kakaibang hayop, sila ay mauubos. Mabuti na lang, nasa labas lang. Kung marami pang master sa mga kalapit na lungsod, natatakot ako na kahit ang mga kakaibang hayop sa loob ay malalason. Panipi, ngayong nasa loob ka na, hindi mo dapat sayangin ang iyong oras sa paligid. Tanong ni Aaron. Si Chen Yanran ay isang napaka-ambisyosong tao. Ang gusto niyang gawin ay hindi lamang subukan ang kanyang kapalaran. Kaya hulaan ni Aaron na hindi siya mananatili sa paligid tulad ng ibang mga tao. Maliwanag ng ngiti ni Chen Yanran, sinabi, ganyan ka tanong. There is the need to ask out, I can be like other people. Nagkibit balikat si Aaron. Si Chen Yanran mismo ay magaan lang ang eksena. Sa lakas, ano ang pinagkaiba niya sa iba? Ang pinagkaiba lang ay siya. Miss Chen, ngunit walang kinalaman ang pangangaso ng mga hayop sa kanyang pagkakakilanlan, at ang mga kakaibang hayop ay hindi magpapasakop sa kanya dahil siya ay si Miss Chen. Siyempre, iba ka sa ibang tao. Baka yumuko sa'yo ang hayop dahil ikaw si Miss Chen. Nakangiting sabi ni Aaron. Lumingon si Chen Yanran at tumingin kay Aaron na may malamig na mukha. Alam niyang nililibak siya ni Aaron. Sa Longyan City, ang kanyang katayuan bilang Miss Chen ay napakahalaga, ngunit ano ang kahalagahan para sa mga kakaibang hayop? Aaron, bago mo ako kutsain, mas mabuting tingnan mo kung ano ang iyong pagkakakilanlan at kung ikaw ay kwalipikado. Kinagat ni Chen Yanran ang kanyang mga ngipin. Hindi na nagsasalita ang Aaron. Sabi nga sa kasabihan, ang mabuting lalaki ay hindi nakikipag-away sa babae. Walang kwenta ang pangangatwiran sa isang masungit na babae tulad ni Chen Yanran. Sa oras na ito, dahan-daang dumating si Huang Xiaoyong sakay ng kabayo. Ngayon siya ay isang master ng 4 na ilaw, kahit saan siya pumunta, magkakaroon siya ng hitsura ng pagsamba. Si Huang Xiaoyong ay labis na nasisiyahan sa ganitong uri ng pakiramdam ng pagtutok. Bagamat siya ay anak ng Panginoon ng Lungsod, at ang kanyang katayuan ay hindi pangkaraniwan, kumpara sa kanyang tunay na lakas, ang huli ay natural na maaring maging higit na nakahihigit sa kanya. Chen Yanran, matagal nang hindi nagkikita, sa wakas ay gusto kong maunawaan ang isang bagay. Sinadya ni Huang Xiaoyong si Chen Yanran at sinabing, anong problema? Diretso ang tingin ni Chen Yanran at hindi nilainggan si Huang Xiaoyong, dahil nagkasala siya at walang lakas ng loob. Minsan ay hindi pinansin ni Chen Yanran si Huang Xiaoyong, dahil si Huang Houyi ay isang papel lamang ng 3 pamilya. Si Huang Xiaoyong, ang anak ng pinuno ng lungsod, ay isang biro sa kanyang paningin. Ngunit ngayon, si Huang Xiaoyong ay isa ng master ng 4 Lamp Realm. Ang kanyang lakas ay higit na mataas kaysa sa mga tao sa lungsod ng Longyan. Wala na siyang karapatan na maliitin pa si Huang Xiaoyong. I don't worry about women at all.
Why concentrate on you? Kapag pumunta ako sa Imperial Court, maraming magagandang babae ang sasamahan ako. Matagumpay na sabi ni Huang Xiaoyong. Malamig ang mukha ni Chen Yanran, at ngayon kahit si Huang Xiaoyong ay nangangahas na kutsain siya. Pagkatapos ng malamig na huni, sinabi ni Chen Yanran, 4 na lampara lang ito. Sa tingin mo ba ay papansinin ito ng Imperial Court? Ito ay pagnanasa na pumasok sa Imperial Court gamit ang iyong lakas. Hindi nagalit si Huang Xiaoyong dahil sa pagtanggi ni Chen Yanran. Sa halip, sinabi niya na may mahinang ngiti, sigurado ka bang sa Four Lamp Realm lang ako makakapunta? Ang pangit ng mukha ni Chen Yanran. Para kay Huang Xiaoyong, na sunod-sunod na nasira ang 2 kaharian, dapat may pagkakataon na masira ang mga kaharian sa hinaharap. Ang kanyang destinasyon ay hindi lamang ang 4 na kaharian ng lampara. At ngayon ay mayroon na akong lakas ng Sidengjing. Kung makakapasok ako ng mas malalim sa kabundukan ng Longyan, mas malaki ang tsansang makatagpo ako ng mga kakaibang hayop. Kung hindi ako mag-iingat, magiging Animal Master na naman ako. Ano ang gagawin sa akin ng Imperial Court? Matagumpay na ngumiti si Huang Xiaoyong. Ang mukha ni Chen Yanran ay kasing puti ng papel, master ng animal control. Kung talagang magiging Animal Master siya, para kay Chen Yanran, malaking kawalan ng pagtanggi sa pagmamahal ni Huang Xiaoyong. Alam kong mababa ang tingin mo sa akin noon, pero ngayon, tandaan mo na hindi ka na qualified, at hindi kita pinapansin. Dahil doon, sumakay si Huang Xiaoyong sa harapan ng karamihan. Sa lakas ng 4 na ilaw, siya ay ganap na kwalipikadong manguna. Sinubukan ni Han Sanchen na ngumiti, ngunit hindi niya inaasahan na talagang malakas ang lakas ni Huang Xiaoyong. Tinatayang si Chen Yanran ay magagalit hanggang mamatay. Sa oras na ito, dumating si Chen Tiexen kay Chen Yanran. Nang makitang hindi tama ang kanyang mukha, nagtanong siya, "Ate, ano bang problema mo?" Katatapos lang magtanong, hindi pa sumasagot si Chen Yanran. Humarap si Chen Tiexen kay Aaron at nagtanong, "Ginagalit mo ba siya?" Ang Aaron ay isang natural na sakuna. Wala siyang sinabi. Paano niya nagawang pukawin si Chen Yanran? Pero gusto ni Han na makita kung may lakas ng loob si Chen Tiexen na panindagan ang kapatid niya, "Huwag kang lumapit sa akin." Ito ay si Huang Xiaoyong. Kung gusto mo siyang ipaghiganti, pumunta kay Huang Xiaoyong. Natigilan si Chen Tiexen sa pangungusap na ito. Dati, may karapatan pa rin siyang sumigaw kay Huang Xiaoyong, at hilingin pa nga kay Huang Xiaoyong na humingi ng tawad kay Chen Yanran. Ngunit ngayon, si Huang Xiaoyong ay isang malakas na tao sa 4 na kaharian ng lampara, at siya kaya niyang talunin si Chen Tiexen gamit ang isang kamay. Bakit siya pupunta sa gulo ni Huang Xiaoyong? Tumawa si Aaron. Bully pala siya. Sumigaw lang siya, "Huwag kang maghiganti." Aaron makita si Chen Tiexen na hindi kumikibo, sinasadya, pasiglahin ang paraan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!